Breaking news, nako po, meron pong pasabog dito sa update natin ng ICC. Attorney Harry Roque, PRRD, may pag-asang makalaya dahil nga po dito sa mga banat po ng Amerika na si US Donald Trump na itong mga ICC nilumpo, dinurog na. Pati itong si Attorney Conti, sila Trillanes at De Lima, itatamaan ng kamay na bakal nitong si Donald Trump. Mga kababayan, nako po, eto na. Naninilikado. Mapapahiya po itong si EJK Attorney Cristina Conti dito. Pati si BBM, pahiya mga kababayan. Panoorin po natin. Pasabog ni Donald Trump. Mukhang tinutulungan po si PRRD na makalaya dito sa swapang na ICC na iskambag, manggagamit at manggagatas. Ganyan pong ginawa nila kay PRRD, ginawang trophy. Kaya ngayon mga kababayan, the karma days, the time of reckoning ng ICC, ito na po, tatamaan din ng itong mga dilawan, pinklawan na ito sa galit ni Trump. Talagang ginagamit po talaga ng langit si Donald Trump, si Putin, Vladimir ng Russia para puksain itong ICC na ito na nagkukunwari na para sa bayan, for humanity, but deeper than that, they are the evil. Di ba mga kababayan, kaya eto ng pasabog ni Harry Roque, PRRD, maaaring makalaya na. Naku po, iiyak ang mga dilawan dito, pasabugin na natin ang balitang ito. I-comment nyo po sa baba mga kababayan kung anong reaction nyo after the video. Eto na. Mamayang gabi kung meron pang simba, pero mamayang hapon po ay merong meeting ng DDS Maisog na aking dadaluhan. Malungkot po na wala na kaming nagawang affair ditong Disyembre para kay Tatay Digong kasi alam niyo naman po napakalamig dito sa winter time. No? So talagang mahirap po magmarcha-marcha. No? Pero ang nagaganap po ngayon ay ang DDS Maisog ay nagsimula ng no remittance. Yan po ay mula ng 18 hanggang 30 ng Disyembre. No? At yan po ay para ipahiwatig yung galit ng mga OFWs, korupsyon na nangyayari sa Pilipinas at sa panawagan na dapat nilang palayain na si Tatay Digong. Well, ngayon po ay Pasko. Alam ko po kung ganong kalungkot ang mawalay sa pamilya. Dahil ako po ngayon ay nawalay din sa pamilya. Pagamat ang mabuting balita po, bukas meron akong anak na darating dito, sasamahan ako para sa Pasko. Pero si Tatay Digong, kasama po niya si Kitty. Si Kitty po ang kasama niya ng Pasko. Siyempre, panandalian lang po yun. Tag-iisip kalahating oras lang na pagbisita. Pero at least makikita niya yung kanyang bunsong anak na babae na talagang NBA on Disney Plus is happening now. We don't know who's going to catch fire or who will shock the world, but we do know that from tip-off and everywhere So in yan, between, mga your kababayan, basketball experience will have a plus. napakalupit ng pasabog ni Harry mahal na mahal Roque. naman yan. PRRD may pag-asang makalaya at mabalik sa Pilipinas dahil sa pagkalumpo ng ICC. Magandang balita ito mga kababayan ko. Ituloy pa natin. Tapos yung mga OFW, non-remittance day. Nako, isang sampal po sa gobyerno ito dahil nga po sa nangyayaring korupsyon. Grabe na. Pati itong nangyari kay Cabral. Tila may misteryosong kwento na pahiwatig ito. Ibang klase. So kahit paano po ay hindi naman pong tuluyan malungkot si Tatay Digong dahil nandyan nga po si Kitty. At dahil Pasko nga po, kinakailangan magdiwang at magkaroon ng bagong pag-asa na makakatakas o makakatakas tuloy, makakalaya. Talaga naman takas. Slip of the tongue. Makakalaya si Tatay Digong. Okay? Well, aminin na natin, no? Sinasabi nila na hindi raw po pwede magkaroon ng
ng tawag dito, interim release si Tatay Digong dahil tatakas daw siya. Sa totoo lang, marami nag-iisip, bakit pa kasi di tumakas, no? Pero alam nyo kasi si Tatay Digong, abogado. And he takes his lawyering very seriously. So hindi po yan mag-iisip na tumakas. Kaya nga po, hindi makatarungan yung sinabi ng korte na kaya hindi siya bibigyan ng interim release dahil baka siya tumakas. Hindi po. Ang pagkakakilala ko sa aking boss, talagang bilang isang abogado, lahat ginandaan niya sa legal na pamamaraan at sa tamang mga proseso. Pero anyway, dahil Pasko naman ngayon, kahit sunod-sunod na binabasura ng ICC ang mga motion ni Tatay Digong para siya makalaya, meron pa pong isa na buhay. At yan po yung kanyang motion to dismiss dahil nga po wala ng jurisdiction. Ang unang basihan po nung wala ng jurisdiction ang ICC ay dahil nga po nagsimula ang preliminary investigation matapos po na ang Pilipinas ay nag-withdraw sa ICC at naging epektibo ito. Kung gusto po nila talaga kasi talagang nagsimulan ng preliminary investigation, dapat sinimulan nila sa loob ng 1 taon matapos na tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal sa ICC. Pero nasimulan po ito sa 2nd taon na. Kaya nga sinasabi natin, kahit balik-baliktarin mo, merong kalayaan ng mga estado, gaya ng sila ay nagkaroon ng kalayaan sumapi sa ICC, may kalayaan din silang bumitiw. At ang pagbabalanse noong kalayaan pagbibitiw doon sa jurisdiksyon ng hukuman, ito nga pong 1-year period na ang jurisdiksyon ng korte ay dapat gumana sa loob ng 1 taon matapos ang pagbitiw ng isang bansa. Bakit? Kasi 1 taon, sapat-sapat na yan para sa Office of the Prosecutor na humingi ng abiso sa pre-trial chamber na magsimula ng preliminary investigation. Pero dahil natulog na sa pansitan yung naunang prosecutor at siya ay sa 2nd taon na humingi ng abiso, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Yan ang point 1. Sa tingin ko, pinakamalakas yan. Now, na-desisyon na po yan doon sa naunang insidente kung dapat ba magpatuloy ang preliminary investigation dapat kay Tatay Digong. Nagkaroon po ng 3-2 decision. 3 nagsasabi na dapat tumuloy, 2 nagsasabing wala ng jurisdiction. Dahil nga doon sa sinabi natin na binalanse ng Rome Statute yung kalayaan ng mga bansa na sumapi at magbitiw at yung karapatan ng hukuman na magpatuloy kapag siya ay nagkaroon ng jurisdiction. Dapat yung kanyang pagpapatuloy ng jurisdiction ay gawin sa loob ng 1 taon ng pagbibitiw at yung 2 dissenting judges nga ay nagsabi, since 2nd taon na nagsimula ang preliminary investigation, wala ng jurisdiction ng ICC. Now, yung 3 namang mahistrado na nagsabi na dapat patuloy ang preliminary investigation, hindi nila sinabi na ang desisyon nila ay tungkol sa jurisdiksyon ng hukuman. Ang sinabi lang nila, unang-una, hindi naman in-address ng mga abogado ng Pilipinas kung anong naging epekto ng kanyang pagbibitiw sa Rome Statute. Ang sabi lang nila ay local courts are able and willing and dapat hindi nga gumalaw ang ICC. Tama po yung argumento na yon. Pero ang sinasabi ng appellate chamber nung nagkaroon ng 3-2 decision, dapat diniscuss at inargue na dahil ang preliminary investigation na nagsimula 1 taon, 2 taon na nakalipas, pagkatapos ang pag-deposit ng instrument of ratification, wala na talagang jurisdiction ng hukuman. Dahil hindi po nagawa yun ng naunang abogado ng Pilipinas, no? Hindi naman po pwede ilabas yan for the first time on appeal. So tama po in a sense na hindi po pwedeng kauna-unahang beses na ilalabas mo on appeal isang bagay na dapat na ilabas sa pre-trial chamber, no? Pero ang importante po dyan, maski sinabi nila na dapat magpatuloy ang preliminary investigation, hindi sila nag-decision talaga sa jurisdiction, sa issue ng jurisdiction. Sino yun? Si Ami, yung ex mo. Talaga? Di ko siya nakita. So yan po ang At pasabog. itong O mga kababayan, ituloy pa natin. desisyon ngayon ng pre-trial chamber ay kauna-unahang desisyon. Ngayon nga pong naghain na ng motion to dismiss ang mga abogado ng Tatay Digong.
ito yung kauna-unang pagkakataon na nagkaroon sila ng desisyon on jurisdiction. Now, ang pangalawang basehan pa ng motion ni Tatay Digong ay yung illegality ng kanyang pagkakaaresto. Dahil according to the Rome Statute mismo, dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman bago siya pinadala sa dahig. Ito ay ayon sa Article 59. Yung hindi pagsunod sa ganyang proseso ay dapat maging dahilan para mawala na ng jurisdiction ng hukuman. Kasi nga po, kidnapping ang nangyari. Now, alam natin kung ano naging desisyon ng pretrial chamber dito sa issues na ito. Ang sabi ng pretrial chamber, sinight nila isang general provision ng Rome Statute kapag nagsimula na raw ang kanilang in jurisdiction, kinakailangan makipagtulungan ang Estado maski sila ay bumitiw. Ang pinag-aawayan dito, kailan ba nagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay kapag nagkaroon ng tinatawag na preliminary examination ng prosecutor na hindi dapat humingi ng basbas sa ICC mismo bago sila mag-proceed at ang kanilang pakay lamang sa preliminary examination malaman kung meron dahilan para tumuloy nga sa preliminary investigation. Ang sinasabi natin, yung preliminary examination dahil yan internal sa prosecution lamang, hindi yan nag-i-invoke ng jurisdiction ng hukuman. Kasi wala namang kinalaman ng hukuman dun sa preliminary examination. Ang meron lang, nagsisimula lamang ang jurisdiction ng hukuman kapag humingi na ng abiso para sa preliminary investigation at ito ay matapos ngang makakalap ng ilang ebidensya para humingi ng abiso na magpatuloy to preliminary investigation from preliminary examination. O yan mga kababayan. Di ba? Anong ginawa ng mga otoridad? Nila Rimulya, nila John Vic Rimulya, nila BBM, nila itong mga Dilawan, Pinklawan, itong mga congressman na ito, wala. Pinabayaan po nila si PRRD without the local trial ng hukuman. The due process of law ay hindi po naibigay. Mga kababayan, isipin nyo, itong warrant of arrest ay cellphone lang. Ang Republika ng Pilipinas, hindi naman hindi ino-oblige ng ICC na ipadala itong si Tatay Digong, pero anong ginawa nila, mga kababayan? Dahil nga politika ang motibo, ayun, yung ICC, nag-take advantage na. Although 2018 po, yung membership ng Pilipinas po sa International Criminal Court na ICC ay wala na po tayo. Pero sabi nila, remain complex. Dahil nga po, ang Pilipinas ay uto-uto aso. Dahil nga takot sila kay PRRD. O ngayon, anong ginawa ng Amerika, Israel at Russia? Tinutulungan po nila si PRRD para makalaya. Pinipilayan ang ICC, mga judges, mga prosecutors, napilayan na pati kamag-anak, damay-damay. Ultimo, visa sa immigration, hirap na sila. Sa mga transaction nila, sa mga bangko nila na konektado sa negosyo or mga negosyo sa Amerika, pinutulan ni Donald Trump. So ngayon po, may dalawang additional na judges ng ICC ang pinarusahan. Bali-balita po, si Attorney Conti isasama dito. Halaka, mga kababayan ko. Yun yung bali-balita, mga kababayan, na si Attorney Conti na EJK defender laban kay Tatay Digong ay isasama sa gagawan ng sanksyon. O gaya nila Kimberly Pros, sila Karim Khan, hinatulan po ng 15 years na guilty at ikukulong ng Russia. Diba mga kababayan? Retaliation ang ginawa ng Russia dahil hindi naman sila saklaw ng ICC. Pero itong ICC nagyabang dahil
para daw si PRRD, itong si Vladimir Putin, na yung krimen na ginawa niya for humanity, against the humanity. At saka si Netanyahu, gusto din nilang hulihin. Sabi ni Netanyahu, you have no rights to prosecute even my persona. Diba? Sabi ni Tatay Digong you don't have the jurisdiction in our country. Ganyan din ay sinabi ni Donald Trump na may batas na nga na anytime na itong ICC gagawa ng katarantaduhan laban sa Amerika o huhulihin ng anumang opisyal ng gobyerno, meron pong batas ang Amerika na nag-uudyok na gamitin nga ang militar nila para persahan na lusubin ang ICC. So ngayon mga kababayan, na ito na. Ano ba ang implication? Ano ba ang magiging magandang good news kay PRRD? Siyempre, pag itong ICC na ito natunaw, napilayan, nabuljak ng Amerika, itong tatlong malalakas na bansa, makakalaya si PRRD. Anong implication sa mga ICC judges? Pag pinutulan ng sanksyon, puputulan ni Donald Trump, mapipilayan sila, hindi sila makakasahod. Hindi sila makakatanggap ng pera o donasyon galing dun sa mga tinutulungan nila na politika ang motibo na nagpapagamit. Ang nadadali ng ICC dito mga mahihirap na bansa, lalong-lalo na po ang bansang Afrika. Sila po ang natatamaan. Isipin nyo, di ba? Nagagamit ng ICC na kinakwartahan. Tignan nyo pong ginawa ni Trump. Pinilayan niya talaga. Kaya tuloy pa natin. PRRD, maaring makalaya na. Nako po, good news ito. So sa tingin ko, maling-mali talaga yung pre-trial chamber nung sinabi nila na dahil nagsimula na ang jurisdiction ng hukuman, hindi na po pwedeng itigil ang jurisdiction. No? In the first place, sabi nung pre-trial chamber, abay, kapag sinabing ICC, yan daw po ay kasapi yung prosecutor, yung mga proseso na internal sa prosecutor. Pero parang sa Pilipinas din po yan. Kapag sinabing judicial review, hindi po nag-exercise ng judicial review ang prosecutor. Work is a Ayan mga kababayan, napakalinaw naman ng mga paliwanag ni Harry Roque. Buti na lang nandyan si Harry Roque sa ICC na nag-a-update mga kababayan sa mga good news tungkol po kay PRRD. Kaya wag po tayong titigil sa pananalangin. Ipanalangin natin na si PRRD soon as possible ay palayain na at itong ICC na ito mapilayan na, buwagin na kasi hindi naman ito nakakatulong sa pandaigdigang moral Manggagamit pa nga ito Diba mga kababayan? Tignan nyo sila Trillanes. Sila De Lima. Ano bang motibo nila? Politika. Dahil sa tinding galit nila kay PRRD sa kanyang mga ginawa noong siya ay Pangulo, na tinira ang mga kriminal, gumagamit ng pulburon, tumino, ayan sila, ayaw nila. Dahil, nainggit sila kay PRRD. Tignan nyo, may DDS. Napakarami, milyon-milyon, mga kababayan. Yung mga loyalista, mga tanga-tanga. Hanggang ngayon, ganyan sila. Imbes makatulong sa progresibo ng ating bayan, sila pa ang kumukonsinti sa ginagawa ng mga ulupong na ito na kinakwartahan, ninanakaw ang pera ng bayan. Anong ginagawa nila? Yan, tignan nyo. Yung nangyari kay Yusek Cathy Cabral, tila may kwento na ayaw nilang malaman. Sino kayang may gawa niyan? Imposible. Ba't doon ka pa gagawa ng katarantaduhan? Aanuin mo yung sarili mo? Doon? Napakaraming lugar mga kababayan. Pwede din sa hotel. Doon siya magmukmok. Bakit doon sa mismong delikadong lugar? Diba? Sinong niloloko nila?
It's like orchestrated na pangyayari. Ituloy natin ito. ICC ay dapat yung hukuman na magdedesisyon at hindi ang prosecutor. Pero ang sabi ng pretrial chamber, dahil nga ang prosecutor ay kasapi ng ICC, kasama na raw sa proseso ng ICC yung mga ginawa ng prosecutor na mali. Kasi alam naman natin na bagamat iisa lang ang ICC, alam natin na yung hukuman ay composed ng mga mahistrado at hindi kasapi ang mga prosecutors. Alam niyo ba ho, nung minsan na dahil yung aking law dean at professor na si Rod Pangalangan ay minsan umupo bilang ICC, nung isang trip ko dito, dinala niya ako doon sa ICC. Nakita ko yung opisina niya, pinakain niya ako doon sa lunch. Alam niyo ba na talagang striktong-strikto ang paghihiwalay sa loob ng hukuman between the prosecutors and the judges, na pati elevators, hindi po pwedeng sumakay ang mga elevator sa same elevator ang mga prosecutor na ginagamit ng mga judges. Doon sa lunchroom nila, hiwalay ang upuan ng prosecutor at ng judges. Kasi malinaw na ang prosecutors ay mga abogado. Hindi sila kasapi ng hukuman. Kasama sila doon sa institusyon ng ICC, pero kapag sinabi na judicial, court's jurisdiction, yan po yung gawain ng mga mahistrado. Kaya nga hinihiwalay sila doon sa building mismo ng ICC, ng elevator, at hiwalay rin sila ng kainan. Diba? Malinaw yan. So, nung sinabi nga ni now Ombudsman Boying Remulla na nasunod daw yung Article 59, duman daw siya judicial review, yung pag kikidnap kay Tatay Digong papunta ng Dahig, sinasabi niya na dumaan daw yung sa DOJ. Same argument, ang DOJ hindi korte, hindi kabahagi ng korte. Well, strictly speaking, lahat ng abogado, we are officers of the court. Pero hindi ibig sabihin na palibasa kami abogado, kami ay mga hukom na. We are part of the justice system in the same way that the Office of the Prosecutor is part of the justice system na ICC. Ano pang mahihita mo sa mga ito? Si Junvic Remulla nga sabi, wala daw makita na fingerprint na magdadawit kay Martin Romualdez sa anomalya ng flood control. Isipin nyo mga kababayan, hindi pa tapos ang investigation. Gumagawa na sila ng konklusyon. Nagiging parang inaabogado na nila na itong si Martin Romualdez ay malinis ang kamay. Anong sinasabi ng mga wala daw ebidensya? Anong tawag dito kay Saldico? Kay itong si Gutesa, pag may ebidensya naman, ayaw nyong asikasuhin. Kung ano-anong ginagawa nyo, o tignan nyo, pinigil nyo. Tas sasabihin ni Remulla, ay, wala akong makita na na magdadawit kay Martin Romualdez. Wala ito. Malinis yan. Ang tanging ikakaso lang gross neglect of duty. Hindi na plunder. Nako, yung gross neglect of duty, kapabayaan ng trabaho. Hindi daw niya na supervise ang maayos ang kanyang mga tao. Kaya yun, kakasuhan daw. Or kakamkamin daw yung mga assets niya. Tignan nyo, dahil nga ka-fraternity, ka-brotherhood. Ano bang mahihita mo dito sa mga Remulla na ito? Di ba, mga kababayan? Nasaan yung yung nakapiring? Wala. Pagkakampi nila, absuelto. Isipin nyo yan. Pero hindi sila kabahagi ng hukuman mismo. Dahil ang hukuman, mga magistrado lamang ang mga nakaupo dyan. So yun yung unang-unang pagkakakli. Now, dun sa pangalawa naman na issue, na yung pagiging illegal ng arrest, ang sabi ng pretrial chamber this time around, wala lang. Yan mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Na si PRRD ay maaaring makalaya dahil nga dito sa nangyayari na karma ng ICC, dahil po dito sa pag-aalboruto
ng mga malalakas sa bansa gaya ng Amerika, Russia at itong Israel na little brother ng Amerika. Oh, kaya ba nila yan? Nagyabang sila, nahuli namin si PRRD. Ito ang katunayan na kayang-kaya namin na humuli ng superpower. O ngayon, itry nyo Amerika. Subukan nyo ang Israel at Russia. Nang di kayo mapulbos dyan, paulanan kayo ng missile dyan na karma. Tignan nyo, pinipilayan na ang ICC. Bulag na ito. Bulag na hindi na makakilos. Sabi nila, sige, labanan natin Amerika. Di labanan nyo kung kaya nyo. Ayan, hindi kayo makagalaw. Hindi kayo maka-order ng pizza gamit ang online. Hindi kayo maka-receive ng pera ng mga donation nyo. Hindi kayo maka-grab ng taxi. Hindi kayo makabili sa mall using your bank account. Sinarado, blinak ng Amerika. Ultimo, Google, hindi nila magamit. Pati immigration, nakalock-in po sila. Mga kababayan, comment nyo po. Kung inabot kayo ng part na ito, i-comment nyo saan kayo nagko-comment, anong location nyo para makomentan ko kayo. Nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy po ang inyong pagsuporta kay The Wonders Philippines sa mga binibigay natin na komentaryo. Lalong-lalo na po dito sa update kay Tatay Digong na makakalaya na as soon as possible dahil nga po nalumpo na ang ICC. Gaya rin dito sa politika sa Pilipinas na anong nangyayari? Tumitindi ang korupsyon. Okay po? Yan lamang po ang ating bahagi. Like, share, and subscribe. And mabuhay po. Salamat.